according to your word. So, as well as positively, God promises us salvation from sin, forgiveness, and reconciliation, eternal life, and the power of the Holy Spirit for our lives. So, yung sa ating pong mga kasalanan, we are sinners, as we admit. So, alam po naman natin na from the beginning, we have sinned. So, it is our way of accepting a person and our faith will grow. Hindi po siya pwedeng kasi magkahiwalay. Dapat kasi lagi silang magkasama yung ating pananampalataya at ang ating kasalanan ay dapat nating napagtibayin po yung ating faith na tayo po ay mapatawad din doon sa ating mga nagawang kasalanan. So, meron na po ang konting katanungan. Although, sino dito yung nakapag one-on-one na with your facilitators or your discussion leaders? Ayan, sino po yung nakapag one-on-one? Meron na po itatanong. Brad, ano paano, Brad? Si Brad Roderico. Isang tanong lang, Brad. Ako pa nakapag-one-on-one na kayo, di ba? Natatandaan mo pa yung pangalan ng facilitator mo na lalaki? Ayun na. Kasi alam mo makihiwala yan eh. Si Bro Choi po. Bro? Bro Choi. Choi. Ano ba si Bro Choi? Choi. Lawas na. Si Choi ba? Siya ba? Apo. Dito, bakit ka, bro? Sabi niya, ikaw daw yung sa kanya one-on-one. Totoo ba o hindi? Yes. Ano pangalan niya? Brother Roderick. Nung mga po. Salamat po. Para pampalati si Brother Roderico. Yung babae naman, bro. Tingnan natin. Ito po ang para sa iyo. Alright. Wala nang babae. Dito. Si Serga. Hello po. Good evening. Good evening po. Sabi ko, di ba, nagpag-one-on-one na kayo? Yes po, Do you still remember to see discussion leader mong babae? Si Sis Gina po. Gina, pare nyo? Hindi. Eskilio. Ano? Gina Eskilio. Ano ba si Yel kayo? Apo. Si Sano, pangalan? Maricel. Siya pa. Ito. Salamat. Parang po yan sa ano po yung ating short natin na at least diba, natatandaan nyo sila. Kasi maaring sila na yung makagrupo nyo until the end of the program. Kaya nga mas maganda nagkakakilala na po tayo. Kasi alam niyo po yung aming yan pong inyong mga leader na yan, mga discussion group leader na yan, sila po yung mga kalaka sa inyo. Sila yung makakasama ninyo when it comes to journey. Hindi ko pa rin muna sabihin kasi para surprise. Although yung mga forthcoming talk natin, like number 4, we had here the children ideas of loving God and neighbor. Ito po yung pang-apat. So, siyempre po, in every talk, meron tayong mga speaker. Speaker po na magbibigay sa inyo ng inspirasyon, magbibigay sa inyo ng para po paunlad ang ating espiritual na buhay, para po tayo mapalapit sa Panginoon, pati po ang ating pamilya. The family because we are couple for Christ, di ba? So, bawat talk po ay meron po kami ini-invite na speaker katulad po ngayong gabi. Ayan po sila. Siya po si Rob Escano. Siya po ay nag-graduate sa CLP
in 1999. Siya po ang pangkasilukuyang cluster head ng SP3 at sila po ay pinagkalooban ng magandang dalawang mga babae. So wala nang po papatagal sapagkat ang ating speaker po ay nandito na ngayon, walang iba kundi si Brad Rob Escano. Welcome, Brad. Subok na yan. Madali lang po ha, pero siyempre medyo medyo surprise. Salamat, Brad. Maraming salamat. Escano. Maraming salamat, Brother Willie. Magandang gabi po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Kanina, nung pasimula ako, nakita ko naglabasan yung mga service team. Tapos, sige, mamaya tatawagin ko na lang. Pero sa grasya ng Panginoon, hindi ko na kailangan tawagin, nandyan na sila lahat sa likod. Ayan. Palakpakan natin. Ayos. Iniisip pa lang, grinant na yung prayer. Check ko lang po yung yung para sa sound. Mamaya pa naman. Pero request ako para dun sa sound. Sino po dito ang perfect attendance? Taas ang kamay. Ayan, palakpakan natin. Noong inimbita po ba kayo, sinabi sa inyo na 8 Sabado? Sinabi naman. Hindi kayo nagtaka. Bakit 8? Bakit 8 yung Sabado? Ha? Hindi nyo tinanong. Hindi nyo tinanong. Kaibigan na kaibigan nyo ba yung nag-imbita sa inyo? Ha? Kaibigan na kaibigan ninyo. Yun. Mas madali talaga mag-imbita pagka, di ba? Meron tayong kaugnayan doon sa ating nag-iimbita. Nung ako ang nag-CLP, tinanong ko rin, bakit araw, hindi lang 8, 12? 12 Sabado, may pang-13 pa. Yan. Oo, pang-13. Pero ngayon, medyo iniklian, pero hindi rin ganun kaikli. Yan. And, yung una nating madilim pala. Kita nyo ba? Yung una nating natutunan, ano yung title ng unang talk natin? God's love, very good. 'Di ba? Yung God's love, pwede nating kung magbibigay tayo ng larawan or ng litrato, yung God's love, parang yung Panginoon natin kumakatok sa bahay natin, sa tahanan natin. 'Di ba? Ngayon, kung kakilala natin ang Panginoon at kumatok siya sa bahay natin, madali natin pagbuksan ng pintuan. Tama po ba? Kung kakilala natin, parang yung nag-imbita po sa atin dito, hindi na natin tinanong, kilala ko na yan eh. So yung Panginoon, pag kilala natin, mas madali natin pagbuksan ng pinto. Diba? Pag hindi natin kakilala, tatanungin natin, sino sila? Diba? Anong kailangan mo? May interview. Diba? Kasi hindi mo kakilala eh. Ngayon, meron pang iba. Yung Panginoon natin, hindi lang siya kumatok. Yung Panginoon natin nagsabi, I love you. Yan. God's love is God saying, God's love ay ang Panginoon natin ipinapahayag sa atin, mahal ko kayo. Ngayon, masasagot ba natin na mahal natin ng ating Panginoon? Ba? Masasagot ba natin? Masasagot lang natin kung ano. Sige, bigyan tayo ng halimbawa.
Hindi na ako magtatanong kasi baka masira ang script eh. Pero mga kababaihan, mga misis, isipin nyo yung una nyong nakilala or una nyong nakita pa lang, hindi mo nyo pakilala, una nyo pa lang nakita ang inyong mister. Yan. Isipin nyo, so pwedeng buo pa yung buhok niya, di ba? Mas maliit ang tiyan, di ba? Kinakausap ko rin ang sarili ko, di ba? Mas maliit ang tiyan, mas maskulado, mas macho, di ba? Nakita nyo siya. Tapos yung mister nyo yung nakita nyo lalaki, hindi nyo kakilala, lalapit sa inyo at sasabihin sa inyo, I love you. Sasagot pa kayo ng I love you din? Hindi. Bakit? Diba? Katanong nyo sa kanya, nakadrugs ka ba? Hindi naman kita kilala. Hindi mo naman ako kilala. Sinasabi mong I love you. So, mga kapatid, yun ang talk number 1, God's love. Ang ating Panginoon, nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin, kumakatok sa ating puso, at alam niya na at naiintindihan niya na posibleng hindi tayo makasagot ng Panginoon, mahal ko din kayo. So sa talk number 2, katulad ng inilahad sa atin kanina ni Brother Willie, from pagpapahayag ng pagmamahal, ang Panginoon ay nagpapakilala sa atin na siya ay Diyos at tao, na siya ay anak ng Diyos, na siya ang pangalawang katauhan sa Trinity, na siya ay makapangyarihan, na siya ay pumili na maging tao at pinanganak sa birhen at namatay ng para sa atin. Yun yung pagpapakilala ng ating Panginoon. At sa pagsisimula ng pagpapakilala ng ating Panginoon, pinapakilala na rin niya sa atin yung ating pinaniniwalaan, yung ating pananampalataya, kung bakit tayo nagsisimba, bakit tayo nangungumunyon, bakit tayo nagdadasal, at marahil na nabuksan sa isip natin na mahal tayo ng Panginoon, pero meron tayong pagkukulang sa pagbalik ng pagmamahal natin sa Kanya at ang pagbalik sa Kanya ng isang katauhan natin na marangal at sumusunod sa Kanya. Kaya pagkatapos nung talk number 2, okay? Yung talk number 3 naman, sumunod dyan, ay yan. Pananampalataya at pagbabalik loob sa Diyos. Faith and repentance. Yan. Dahil nadidiscover natin or nalalaman natin, nalilinawan natin yung ating pagkukulang, tayo ay binibigyan ng pagkakataon. Hindi lang ngayon, pero hanggat kailang ulit natin kinakailangan na magbalik loob sa Diyos. Kaya pagkatapos ng talk number 3, di ba? In-encourage kayo, inanyayahan kayo, pagkatapos ng one-on-one na mangumpisal. Tama ba? Mangumpisal. Yan. Mangumpisal ulit tayo pagdating ng talk number 6. Okay, magkakaroon ulit kayo ng pangalawang one-on-one. So yan, ang summary ng ating, dinagdagan ko lang yung summary ni Brother Willie. Diba? Para maitahin natin dun sa pag-uusapan natin ngayon na kung ang una, pagpapakilala at paghahangad ay paglalahad, ang pangatlo ay ang pang-apat na session yung ngayon ay ang imbitasyon, ang pag-anyaya. Paano ba mabuhay ng isang tao na nakikilala ang Diyos at lumalakbay kasama niya? Na yan, ang tinatawag natin ay ang
loving God at loving your neighbor. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Isaisip natin na tayo dito, pinanganak tayo dito sa mundo, hindi lang basta pinanganak tayo dito na parang bula na lang na biglang lumitaw. Pinanganak tayo lahat dito na may kahalagahan. Pinanganak tayo sa mundong ito na mayroong misyon, na mayroong dapat gawin. Okay? At ang unang dapat ipagpatuloy natin gawin ay hindi natatapos ang paglalakbay natin para patuloy na kilalanin ng Panginoon. Dahil hindi lalalim, di ba? Hindi lalalim ang ating pananampalataya, pagmamahal sa Kanya, kung hindi natin siya kikilalanin. Pareho din yan na kahit na kasal na kayong lahat nandito, patuloy niyo pa rin kinikilala ang inyong asawa. Tama po ba? Okay. At sigurado ako na mas mahal niyo ang inyong asawa ngayon kaysa nung kinasal kayo. Tama ba o tama? Tama. Parang yung mga babae lang ang sumagot eh. Tama. O, tama. Yung mga iba nagkakadudahan pa. Diba? Tama po yan. Kasi ngayon, mas marami na kayong dahilan para maghiwalay. Kasi mas kilala nyo na. Alam nyo na yung mga mas hindi maganda tungkol sa asawa ninyo. Tama? Tama. Pero, pinipili nyo pa rin na mahalin ang asawa nyo. Amen? Yan. So ngayon, pag-uusapan natin ang unang-unang misyon ng tao na patuloy na kilalanin ng Diyos. Para makilala natin ng Diyos, kailangan natin malaman kung gaano niya tayo kamahal. Kailangan natin malaman at maramdaman at mapag-aralan gaano niya tayo kamahal. Dahil kung alam lang natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, di ba? Sigurado na ibabalik natin sa Kanya yung pagmamahal na yun. Unang-una, bago pa tayo nabuhay sa mundo, bago pa tayo ipinanganak, bago pa kinasal yung ating mga magulang, ang Diyos ay unang nagmahal sa atin. Yan ang katotohanan. Bakit? Bakit? Kasi, nung nilikha ng Diyos ang mundo, sabi niya, nung nilikha niya yung tao, ang sabi niya, wow, very good. Doon sa mga nilikha niya na bundok, puno, dagat, mga ibon, mga hayop, mga halaman, ang sabi lang niya, good. Pero sa atin, tao, very good, sabi niya. And hindi lang yun. Tayo lang tao ang ginawa niya, nakawangis niya. Ano ibig sabihin? Diba? Created in the image and likeness of God. Ibig sabihin, kamukha natin ng Diyos. Tingnan nyo nga yung mga asawa ninyo. Tingnan yung mga asawa ninyo. Ha? Ayaw magtinginan. Ayaw magtinginan. Ayaw magtinginan. Diba? Mukha ba silang godly? Mukha ba silang divine? Diba? Nilikha tayo kawangis ang Diyos. Pwede ang Diyos bumaba sa lupa at pinili niya maging hindi tao, pero pinili niya na maging tao. Ba? But wait, there's more. Bukod sa nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya, hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Ginawa niya tayong malaya. Na kahit talikuran natin siya,
kahit kalimutan natin siya, kahit anong gawin natin ng masama, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay hindi nakadepende kung ano ang trabaho mo, kung may kasalanan ka, kung ilan ang cellphone mo, ilan ang bahay mo, magandang kotse mo, magandang trabaho mo, wala kang kasalanan, hindi. Sa pagiging tao pa lang natin, mahal tayo ng Panginoon. Okay? Ngayon, madaling sabihin, madaling madinig. So, laliman pa natin. Di ba? Laliman pa natin ang walang kapantay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Ano ang pruweba? Okay? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay ang pagmamahal na yung sarili niya mismo ay kinalimutan niya. Kung iisipin natin, yung nakapako siya sa krus, wala naman talaga siyang kasalanan. Pero, yung tatlong unang sinabi niya, bago siya mamatay, ano yung una? Ano yung una? Nakikita niyo na. Ano sabi niya? Diyos ko or Diyos Ama, patawarin niyo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung una niyang sinabi. Nasa bingid na ng kamatayan, walang kasalanan. Nakapako na sa krus, malapit nang mamatay. Ang iniisip niya, yung mga nagpapatay sa kanya. Ama, patawarin mo sila at hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Pangalawa, kinukot siya nung isang magnanakaw. Sabi niya kanya, kung Diyos ka talaga, bumaba ka dyan. Diba? So, imbis na magalit siya, bumaba siya, at, diba, tirahin niya ng kidlat yung magnanakaw na yun. Anong ginawa niya? Nanahimik ng Panginoon. At ang nagsalita para sa kanya ay yung isang magnanakaw. Sabi, huwag mo kutsain ang Diyos, huwag mo kutsain si Kristo. Tayo, may kasalanan tayo, siya, wala. At ang sabi pa ng isang magnanakaw, Panginoon ko, huwag niyo kong kalimutan pag nasa paraiso na kayo. At ang sagot ng ating Panginoon, huwag ka mag-alala, sa panahon ngayon, kasama na kita sa paraiso. Yun yung pangalawa niyang sinabi, sa ibang tao pa rin. Yung pangatlo niyang sinabi, nakita niya yung kanyang nanay, nanay, ito ang iyong alagad. Nakuha pa niyang ihabilin yung kanyang nanay. At alagad, ito ang inyong nanay. At nakuha pa niyang ihabilin yung alagad niya doon sa nanay niya. Bago pa niya sinabing nauuhaw siya. Bago pa niya inisip yung sarili niya. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Yan ang pagmamahal ng Diyos. At dahil tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos, ang ibig sabihin, yung kaya nating pagmamahal ay katulad din ng pagmamahal ng Panginoon. Isipin niyo. Kailan, di ba? Palampakan natin ang Panginoon. Ayan. So, ang unang misyon ng tao ay patuloy na kilalanin ang Panginoon. Para pumunta doon sa pangalawang misyon na mahalin ang Diyos. So, kilalanin muna, parang niniligawan natin yung ating mga asawa. Diba? Kinikilala natin sila. Kinikilala nila tayo. Kinikilala natin sila. Kinikilala nila tayo. Ganon din. Para mas mapalalim ang pagmamahal natin sa Panginoon, kailangan makilala natin siya at pagsikapan natin na mahalin siya. May tatlong bagay para malalaman natin kung paano natin dapat mahalin ang Diyos. Unang-una, mahalin ang Diyos ng buong puso. Ang
ang hamon. Ang hamon sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, hindi natin alam kung ano talaga yung nilalaman ng puso natin. Or walang ibang makakaalam kung ano yung nilalaman ng puso natin. Kundi sino? Diyos at tayo. Halimbawa, yan, may mga nagsisimba. May mga nagsisimba, ha? Posible na buong puso nilang nagsimba. Skinedule nila, yung pagsisimba nila, nag-ayos sila ng damit nila, okay? Pumunta sila ng maaga, at buong puso nilang ginagawa na nakikinig sila. Pero pwede din, yan din ang itsura, nagbihis din, skinedule din, pero para matapos na lang. Pareho ng itsura. Posibleng buong puso at hindi buong puso. Yan ang challenge, yan yung hamon, dahil ang nilalaman ng puso natin, tayo lang ang nakakaalam at ang Panginoon. Diba? So, paano natin masasabi na mahal natin ang Diyos natin ng buong puso? Yan. Meron akong ipapakita sa inyong video. Yung video na to, hindi naman to seryoso, pero maganda siyang pagnilayan para i-relate sa paano ba ang itsura ng pagmamahal natin sa Diyos. Yan. Okay? So itong video na to, 2 beses ko ipapakita. Yung una, para malaman nyo kung ano yung itsura niya, okay? At tungkol saan yung video. Yung pangalawa naman, meron ng pagninilay. Meron ng mga katanungan. Yan. Okay. Natin. Okay. Tingnan natin ang sound. Hide and seek is easily one of our favorite things we do together. Where's Annie? She always knows when a game is on. Where is he? When the dodo reached out, they challenged me to put out all the stops. They even sent me this ghillie suit. She gets so excited when she figures out where I am. I can always count on Ellie to find me. Okay. Hide it. So nakita natin, may nagpadala dun sa amo ng costume. Kasi yung aso niya, mahilig mag-hide and seek. Okay? So nakita natin, yung aso, na hinahanap yung kanyang amo. Okay? Ngayon, yung susunod na parte ng video natin, pakinggan natin or tingnan ulit natin yung video, pero may mga katanungan na, may mga pagninilay na sa tabi. Ha? O, panoorin natin ulit. Okay. Hide and seek is easily one of our favorite things we do together. Where's Annie? She always knows when a game is on. Where is he? When the dodo reached out, they challenged me to put out all the stops. They even sent me this ghillie suit. She gets so excited when she figures out where I am. I can always count on Ellie to find me. Hide it. So, yung pagmamahal ba natin sa Panginoon, ganun ba yung ex natin? Kung magdadasal na tayo, magsisimba na tayo, ganun ba?
Pag hindi natin siya makita, hindi tayo makapakali na hanapin siya. At pag nakita natin siya, ganun ba tayo katuwa? Diba? Hindi Kristiyano yung palabas. Pero napakagandang pagnilayan kung ano yung nilalaman ng ating puso. Pwede rin nating baliktarin. Diba? Baliktarin natin. Tayo yung nagtatago. At yung aso, si Jesus, na hinahanap tayo. Sigurado ako na yung ka-excitement ng Panginoon na hanapin tayo. Yung excitement niya na makita niya tayo. At yung excitement niya na mahanap niya tayo is parang yung nakita natin. Malalaman natin yung laman ng puso, diba? Doon sa gaano ba tayo kagana, gaano ba tayo ka-excited. Yan ang nilalaman ng ating puso. Okay? So una, mahalin ng Diyos ng buong puso. Okay? Yung susunod naman, mahalin ng Diyos ng buong kaisipan. Yan. Kung yung puso, hindi natin alam ang nilalaman ng puso, kahit na tama yung ginagawa, pero hindi tama yung kalagayan ng puso, hindi natin malalaman. Pero pag sinabi nating laman ng isipan, malamang-lamang yun ang ginagawa. So ang katanungan po mga kapatid, mga kaibigan, mahal ba natin ang Diyos ng buong puso? Ng buong isipan. So tanungin natin, ano ba ang laman ng ating kaisipan? Ano ba ang madalas na laman ng ating kaisipan? Okay? Lagi bang kabuhayan? Trabaho, kumita ng pera. Wala namang masama. Pero kung hindi na tayo nakakasimba, hindi na tayo nakakakumpisal, hindi na tayo nakakakomunyon, hindi na tayo nakakapagdasal, baka yung laman ng isipan natin, pwede nating lagyan ng puwang para sa Panginoon. Okay? Bukod sa kabuhayan, ang nilalaman ba ng puso natin ay kapangyarihan? Ang gusto ba natin tayo yung nasusunod? Ang gusto ba natin na tayo ay nag-uutos? Ang gusto ba natin ay tayo yung laging, di ba, binibigyan ng pansin ng ating mga kasama? Pagnilayan natin. Ang laman ba ng ating isipan ay kamunduhan? Sigarilyo, alak, sugal, drugs, shopping, o kaya marami akong ipopost sa social media, tapos inaabangan natin kung ilan yung magla-heart, tsaka ilan yung magla-like. Yan ba yung laman ng ating kaisipan? O ang laman ba ng ating kaisipan ay kabutihan, pagtulong sa kapwa, paggawa ng maganda, pagbigay ng ating panahon sa ating kapwa, pagbigay ng panahon sa ating pamilya, pag-iwas sa paggawa ng masama. Ang laman ba ng isip natin ay kagustuhan para maging banal?
Posible, kasi nandito kayo ngayon eh. Sana lagi siya. No? Okay? Kasi lahat ng ginagawa natin, nagsisimula yan sa laman ng ating isipan. Kung ano ang ating iniisip, kung ano ang ating iniisip, yun ang ating ginagawa. Okay? So, ano yung una? Love the Lord with all your heart, puso. Okay? Ano yung susunod? Mahalin ang Diyos ng buong. Ayan. Ano kaya yung pangatlo? Okay? Yung pangatlo, mahalin ang Diyos ng buong kalakasan. Love the Lord with all your strength. Ayan. Okay? So ano naman ang ibig sabihin ng kalakasan? Okay? Yung kalakasan, maraming pwedeng halimbawa dyan. Meron lang tayo 3 or 4. Una-una, malalaman natin na mahal natin ng Diyos ng buong kalakasan natin sa pagninilay natin. Saan ba nauubos ang aking oras? Nauubos ba yung aking oras sa Facebook? Sa chismisan? Sa panunood ng teleserye? Saan ba natin binubugol ang ating panahon? Yan. Saan ba natin ginagamit yung ating karunungan? Okay? Magaling tayong magluto. Okay? Ang ginagawa natin ay imbis na ipagluto natin yung pamilya natin, ang pinagluluto natin para kumita, para maghanap buhay. Alam niyo, meron kaming isang messenger sa opisina. So, janitor messenger siya. So, makikita ko siya kung nagtatrabaho ko, kukunin niya yung kukunin niya yung basurahan ko sa tabi ng mesa ko, kukunin niya. Minsan, magdadala ng mga, ito, pabigay po ni ganito, papirmahan ko, ganyan. Tapos, minsan, susunduin ako ni Mrs. Susunduin. So, naghahantay ako dun sa, baba ng building. Tapos, nakita ko siya, nakabike. Tapos, may cellphone siya. Saan ka pupunta? Sir, magfo-food panda ako. Sabi nung gano'n. Talaga? Hanggang ano oras ka yan? Mga 3-4 na oras yun. Mga alas 6 na yun ng gabi ha. Mga 3-4 na oras. Madami naman dito, sir. Magkano kikitain mo yan? Mga 300, 350. Okay na po ito para sa ulam bukas. Nahabag ako talaga. Tapos ang bait-bait niya na masigasig siya nagtatrabaho, masayahin siya. Tapos masaya niya ginagawa. So kung nakikita kami nga, nag-food panda ka kagabi, sir, okay ang kita mo? Okay, ayaw sir. Mahalin ng Diyos ng buong kalakasan. Saan natin ginagamit ang ating kayamanan? Ano yung pinagkakagastusan natin? Saan natin nilalaan? Okay? Pag-isipan natin. Saan natin ginagamit ang ating panahon? Saan natin ginagamit ang ating karunungan? Saan natin ginagamit ang ating kayamanan? Okay? So, love the Lord with all your heart. Love the Lord with all your and love the Lord with all your yan. Okay. So, yan yung loving God. Okay? Ngayon, ang pangalawang bahagi ng ating pag-uusapan ngayon ay mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Yan. Love the Lord with all your mind, heart, and strength, and
love your neighbor. So ang tanong, sino ang ating kapitbahay? Okay, so anyayahan ko kayo ulit, manood nitong video. The miracle of mercy. The Good Samaritan. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. You see, when Jesus was on earth, he wanted everyone to know what God thought about things. So he took every opportunity to teach people about God's heart. One day, a religious expert stood up to test Jesus by asking him this question: Teacher, what should I do to inherit eternal life? What does the law say? The man answered, You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. Right. Do this and you will live. Wait! The man then asked, And who is my neighbor? Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along. But when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. Another man who worked in the temple, who was called a Levite, walked over and looked at him lying there. But he also passed by on the other side. Then a Samaritan came along. Samaritans were hated by Jews. They were seen as lesser people, and Jews would not interact with them. But when the Samaritan saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his donkey and took him to an inn, where he took care of him. What in the world, dude? The next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here. Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? The man replied, The one who showed him mercy. Then Jesus said, Yes. Now go and do the same. Yan. Palakpakan natin ng Panginoon. So sabi, okay, ang kapwa natin ay lahat ng nangangailangan ng ating tulong. Yan ang ating kapwa. Hindi natin pinipili kung sino lang yung pwede maging kapwa. Ang kapwa ay ang lahat ng pwedeng mabigyan natin ng tulong. So ang pag-anyaya sa atin ay yung pagmamahal natin sa Diyos ay maging totoo sa pagmamahal natin sa kapwa. Yung pagmamahal natin sa Diyos, mas makikita ang pagmamahal natin sa Diyos pag nakikita na pagmamahal natin sa kapwa. Gusto ko itong larawan na to. Kasi itong larawan na to, kuha to nung pandemic. Di ba? Yung pandemic na yung mga doktor natin at mga nurse at mga tao sa ospital, pwede nilang sabihin, natatakot ako. Hindi na lang ako papasok. Pero kahit nanganganib yung kanilang buhay, ginampan nila yung kanilang tungkulin para magamot yung mga may sakit. Ganun yung ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa. So tulad nung napanood natin, pag nilaya natin yung mabuting Samaritano. Okay? So, anong sabi ulit?
Love the Lord with all your... Hihina na ulit. Love the Lord with all your... Love the Lord with all your... Love the Lord with all your... Yan. So, paano in-apply nung Samaritano? Okay? Yung love the Lord with all your heart, mind, and strength. Okay. Pag nilaya natin, ano kaya ang nilalaman ng puso ng Samaritano? Bago yung Samaritano, di ba may isa, taong simbahan? Taong simbahan, sigurado ako nang sinasabi niya, mahal niya ang Diyos. Pero nalaman natin yung totoong nilalaman ng puso niya nung may nangangailangan ng tulong at dilagpasan niya. Yung Samaritano, okay? Yung Samaritano, nung nakita niya na may nangangailangan ng tulong, lumabas yung likas na nasa loob ng kanyang puso at tinulungan niya. Diba? Ha? Ngayon, paano natin malalaman na hindi parang obligasyon yun? Diba? Hindi naman siya nagkwento. Sabi na hindi sinabi doon sa ano. Tinan mo, yung dalawang tao na pumunta dito, hindi ka tinulungan. Pasalamat ka sa akin ha, tinulungan kita. Hindi ganun. Diba? Wala siya sinabing ganun. Hindi niya siniraan yung mga iba. Bukas sa kanyang kalooban na tumulong doon sa tao na yun. Okay? So yun ang nilalaman ng kanyang puso. Ano ang nilalaman ng kanyang isipan? Ha? Ano nilalaman ng kanyang isipan? Kabuhayan ba? Alam nyo, posible na negosyante yun kabuhayan niya. Pero, nung may nakita siyang nangangailangan ng tulong, kinalimutan niya muna yung kabuhayan niya at binigyan niya ng panahon yung nangangailangan ng tulong. Amen? Yan. Tapos, ang nasa isip ba niya? Kapangyarihan? Ba? Ang nasa isip ba niya? Kamunduhan? Pwede kamunduhan. Teka, late na ako Diba, late na ako. May hinahabol pa akong ibang oras. Yung aking panahon, sayang. Pero marahil ang nasa isip niya, lumalabas sa isip niya kung ano yung nasa puso. Kabutihan, tsaka kabanalan. Diba? Okay. Paano niya ginamit ang kanyang panahon? Binigyan niya ng panahon? Diba? Paano niya ginamit yung kanyang karunungan? Marunong pala siya mag-first aid. Tinulungan niya, nilagyan niya ng oil, ganyan. Tapos, paano niya ginamit yung kanyang kayamanan? O nag-donate pa. Nag-donate pa sila. Okay. Mga kapatid, madaling sabihin lahat ito. Madaling sabihin lahat itong love the Lord with all your heart, mind, and strength. Madaling sabihin na love your neighbor as yourself. Kaya, magandang pagnilaya natin na, okay, mahirap itong ginagawa natin na ito. Pero kaya natin gawin. At alam niyo, ito yung isang na-realize ko lately. Ang pagiging mababang loob pala, pagiging mababang loob, ay mahalaga din. Mahalaga din siya sa pakikipagkapwa-tao. Bakit kanya? Yung pagiging mababang loob kasi, hindi siya pwedeng sabihin na, ako humble ako hindi ako mayabang Wala nagsasabi nun. Ang kadalasan natin sinasabi, kaya ko naman maging mapasensya, kaya ko naman maging masunurin, kaya ko naman na magbigay ng kabutihan. Kaya ko naman yun. Pero, yung ugat po pala nun ay yung kababaang loob. Kasi yung kababaang loob, yung taong mababa ang loob, ang iniisip niya yung ibang tao. Kaya siya nagpapasensya, di ba tayo po, hindi naman po tayo nawawala ng pasensya sa
ating sarili. Di ba? Nawawalan tayo ng pasensya sa asawa natin. Ilang beses ko lang sinabi, hindi mo pa rin natatandaan. Di ba? Hindi naman tayo nagsasabi na, oh, naiinip nga ako sa sarili ko eh. Naiinip tayo sa ibang tao. Bakit? Kasi hindi mababa yung loob natin dahil ang iniisip natin yung ating sarili. Kung ang iniisip natin ang ibang tao, mas magpapasensya tayo, mas magiging mabuti yung ating kalooban, at mas magiging masunurin tayo doon sa mga nakakaangat sa atin or nakakataas sa atin. Amen po ba? Okay, so sabi ni G.K. Chesterton, the Christian ideal has been tried and found wanting. It has been found difficult but left untried. Ang ibig sabihin, yung mga sumusubok na mamuhay bilang Kristiyano, ang nasisigurado niya ay mahirap itong isagawa. At hindi ibig sabihin na ito'y mahirap isagawa ay hindi na ito gagawin. Yan. Yan ang sinasabi niya. Ang sinasabi dito, dahil mahirap itong gawin, yung mga ibang tao gagawa na lang ng masama. Yan ang sinasabi ni Sir G.K. Chesterton. So yun po, love the Lord with all your love the Lord with all your and love your Ayan, very good. Palakpakan natin ang Panginoon. So next week, balik kayo next week ha. Yan, balik kayo next week. Next week, pag-uusapan naman natin yung pinakamahalaga at pinakamalapit nating kapitbahay. Yan. Yung ating pamilya. So yan, pakilala ko sa inyo. Nandito yung aking asawa. Ay, oo nga, no? Sabado, palitan na natin. Baka malito sila. Palitan na natin. Bakit ba naging Biyernes ko? Yan. Thank you, Ma'am C. Pakilala ko sa inyo ang aking asawa. Ganyo? Pinaalala niya sa akin, oh. Yan, si Seth. Tapos may dalawa kaming anak na babae, si Alex, saka si Shaka. So next week, babalik kayo? Ayan. Okay, so, itong talk na to, sana nakinig din yung mga service team. Magandang paalala. Okay? Lahat tayo dito, magkakapitbahay, lahat tayo dito, community. So sa atin din, magandang paalala, yung love the Lord with all your mind, heart, and strength, and love your as yourself. Okay? Maraming salamat po and may God be praised. Maraming salamat, Brother Rob. Isa po uling masaya ng palakpakan, inspiring, biniging words para sa atin. Maraming salamat. Yeah. Ay nga po, siguro na maliwanag ang ating isipan na ang magmahal sa kapwa ay napakahalaga. Sandali lang po, pero ito po kasi kami na picture. Thank you very much po. Okay. May pahabol pa. Salamat ang marami. Okay.